Magandang araw mga boss. I-share ko lang sa inyo yung step by step process kung paano ko ginawa yung simple loft bed na ito. Baka sakali lang kasi na magkaroon kayo ng project tapos medyo nagtitipid si client, magamit nyo yung design na ito. Yung design kasi na ito madaling i-fabricate at i-assemble. Hindi na kailangan ng mga komplikadong joineries. Ang kailangan nyo lang dito ay maayos na cutting process at maayos na cutting list para maging smooth ang inyong mga trabaho. Para sa double bed pala yung plan na ito, kung kailangan nyo ng mas malapad, dagdagan nyo lang po ng panggitna para mas matibay po siya. After ko nga makalculate lahat ng materyales, ganito ko sinimula ng project na ito. Dahil nga marami akong puputulin na 2x2 at 2x3 sa project na ito, ay gumawa ako ng crosscut sled. Maliban kasi sa miter so nawala naman ako kasi naibenta ko na. Ito yung naiisip ko na paraan para makapagputol ako ng mabilis at epektibo. Sa ganitong paraan kasi, nasisigurado ko na eskwalado at pulido ang bawat putol ko. At makalipas nga ang isang oras ay natapos ko na putulin lahat ng mga pyesa na kailangan ko. Hindi naman po ako mabilis magtrabaho pero dahil tama ang sistema, mabilis kong natapos ang mga ito. At pagkatapos nga nito ay inassemble ko na ang ladder. Sa ganitong paraan ko din inassemble ang mga paa nito. Kung napansin po ninyo, ginamitan ko siya ng pocket hole jig. Sa ganitong paraan, maitatago natin ang kanyang mga screw. Mas maganda kasi tingnan kung nakatago ang mga ito. At pagkatapos kong mai-assemble ito, ginamitan ko siya ng plunge router para mabilog ko yung mga matatalim na kanto nito. At nang magsisimula na ako mag-sanding, biglang dumating ang anak ko na makulit. Siya raw yung kukuha ng video sa akin. Dahil nga alam ko ang balak niya, na gusto niya lang gamitin ng cellphone ko. Instead na mag-video siya yung pinag-sanding ko. Mahirap kasi kapag walang magawa yung batang ito eh. Puro cellphone yung nasa isip. Kahit binabawalan mo na gumagawa pa rin ng paraan para makapag-cellphone. Pangit kasi sa mga bata yung laging nakababad sa cellphone. Kaya kung siya gumagawa ng paraan para makapag-cellphone, ako naman gumagawa rin ng paraan para wag siya makapag-cellphone. At ito na nga ang kinalabasan ng trabaho naming mag-ama. Masaya din naman ang bata sa ginawa namin. Kinakapapa niya kung talagang makinis ba yung pagkakadali niya. Dumako naman tayo sa aming pag-i-install. Nasa kasamaang palad ay may mga nakalimutan kaming pyesa. Medyo malayo pala ang bahay namin dito, kaya tumawag na lang ako sa aking asawa upang ipa-deliver ang mga ito. At habang hinihintay namin ang mga ito ay sinimulan na naming i-install ang mga pamaa at putulin ang mga dapat putulin. First time ko pala makapunta dito sa site, kaya yung mga kahoy na gagamitin sa length ng loft bed, hindi ko muna pinutol sa shop. At nang dumating na ang mga piyesang kailangan namin, ay isa-isa na rin naming inassemble ang mga ito. Medyo nakakangalay lang magbutas at mag-screw kasi napakatigas talaga ng kahoy. Kiln dry wood pala ang gamit ko dito. Palo China pala ang usapan namin ni client na gagamitin dito. Kaso pagpunta ko sa hardware, puro reject yung mga nakikita kong palo China. Para po sa inyong kaalaman, mas mataas po ng 85% ang presyo ng kiln dry wood sa palo China. Mas pinili ko na lang yung mas mahal na materyales pero quality kaysa naman piliin ko yung murang materyales pero mapapamura ka sa dami ng ireremedyo mo. At dito nga ay ikinasa na namin ang flooring ng loft bed. Nagpatulong na lang po kami kay kuya kasi may kabigatan ng plywood. Ginamitan ko pala ng stainless angle bracket ito upang magkalakip ang bawat parte. Sa ganitong paraan kasi nagkakasuportahan ng bawat parte na siyang lalong nagpapatibay sa kanila. Para bang yung karunungan na mapupulot sa walis tingting na kapag nag-iisa madaling mabali pero kung magkakasama sila at binded sila, matibay sila. Ganito pala yung angle bracket na sinasabi ko. Kung mapapansin ninyo, kaya niya mag-bind ng 3 parts sa isang angle bracket lang. At nang matapos nga namin ang carpentry works ay nagmekos-mekos na ako ng sanding sealer at nagtornado ako ng clear gloss lacquer. At saka namin isinabaw dito sa aming ginawa. Sobrang pagod ko na talaga sa mga oras na ito tapos naaamoy ko pa yung lacquer thinner kaya lalo akong nanghihina. Pero syempre kailangan namin matapos ito within the day kaya tiniis na lang namin.
Dagdag gastos na naman kasi kung babalik pa ako. At ito na nga ang kinalabasan ng aming trabaho. Salamat sa Diyos kasi naaayon ito sa aking plinano. At mukhang satisfied naman si client kasi ipapagawa din daw niya yung fence niya pati yung table niya. Nagdagdag pala ako ng brace dito sa pangilalim. Dinoble ko yung panggitna niya kasi napansin ko na lumulundo siya. Hanggang dito na lang muna itong content ko na ito mga boss. Kung sa palagay ninyo kapaki-pakinabang ang content ko na ito sa inyo, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil siya po ang nagbibigay ng buhay at lakas sa atin upang tayo makagawa. Salamat po sa Diyos. Adios.